Gagamitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang natitirang panahon niya sa administrasyon para tutukan ang sektor ng edukasyon. Sa katunayan, katuwang ang local government units and nilagdaan na ang kasunduang magpapabilis sa pagtatayo ng mas maraming silid-aralan sa bansa. Ang detalye mula Shen. I have pledged that for the remainder of this administration, we will prioritize will be education. Iyan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas pa ng edukasyon sa bansa. Sinabi niya yan matapos mapirmahan ang kasunduan sa pagitan ng DepEd at provincial governments para sa pagsasaayos ng mga eskwelahan at maresolba ang classroom shortage sa bansa. Lalo't nakapaloob sa kasunduan na ito ang 9.6 billion pesos na halaga ng pondo na tinatayang makapagpapatayo ng nasa 4,000 bagong silid-aralan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. For students, it means classrooms will be completed sooner. For our teachers, it translates to a safer, a more conducive environment that they can teach in. And for parents, this gives them peace of mind knowing that their children are learning in better facilities. Nagtatakda rin ang kasunduan ng malinaw na papel ng DepEd at LGU sa paghahatid ng school infrastructure. Gayon din ang pagkakaroon ng mas organisadong pagkilos na tutugon sa classroom backlog. Punto pa ng Pangulo, bahagi ito ng mga estratehiya ng pamahalaan sa pagbabago ng mga nakasanayang mabagal na pamamaraan na nagresulta anya sa nakapanlulumong classroom shortage na naitala sa 145,000 hanggang noong Disyembre ng nakaraang taon. At dahil katuwang na anya ang mga LGU, mas mapapabilis na ang proseso nang hindi anya nakokompromiso ang transparency at accountability. Through this MOA, we are ensuring that these funds translate into tangible results through a strict performance-based framework. More importantly, there will be no final turnover without a written validation from the DepEd to confirm that the project meets our standards. Ladies and gentlemen, we must practice full transparency in implementing this MOA, or any government project for that matter. Kaya para kay Erwin na isang public school teacher, malaking tulong ito sa kanilang pagtuturo maging sa pag-aaral ng kanyang mga estudyante. Dahil isa ang kanilang probinsya sa makikinabang, matutugunan na anya ang kanilang pagtitiis sa kakulangan ng mga classroom. Makakatulong yung programa ito para mas lalo pang tumaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Lalo sa aking school na kinabibilangan. Samantala bukod sa pagtatayo at pagsasaayos ng mga silid-aralan, tiniyak din ng Pangulo na kasabay nito ang pagpapaigting pa ng internet access sa mga eskwelahan kahit pa sa mga malalayong lugar. Sa kasalukuyan, halos 34,000 pampublikong paaralan na may connectivity na sa internet. Ganun pa man, meron pa rin mga paaralang wala ring koneksyon at mayroong ding umaasa lamang sa mobile data. Hangad natin makonekta ang mahigit 14,000 paaralan, kabilang ang mga unserved at saka underserved schools, lalo na sa mga malalayong lugar. Pinalalakas na rin anya sa ngayon ang mga Learning Recovery Program ng DepEd. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.